DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Martes tayo ngayon, January 27, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, ICC diniklarang fit to stand trial si Mayor Digong Duterte. Chairmanship ng Senate Electoral Reform Committee binitiwan ni Senator Ping Lacson, ibinigay kay Senator Risa Ontiveros. Senator Bato, no show pa rin sa Senado. 6 na tauhan ng Bureau of Immigration sinibak daw sa expose ng Russian vlogger. Roro Bese lumubog sa Basilan, 18 ng patay, kabilang ang isang pulis, may 24 namang nawawala. Sheline patuloy na magpapaulan sa Visayas at Mindanao, malaking bahagi ng Luzon apektado ng amihan. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, asahan pa rin ang maulan na panahon sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Western Visayas, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Camarines Norte, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon. Kasama Metro Manila, epekto ito ng Northeast Monsoon o amihan. Apektado naman ang shearline ng Caraga. Eastern part ng Visayas at Mindanao, ilang bahagi ng Bicol Region, Camiguin at Misamis Oriental. Asahan ang localized thunderstorms sa nalalabing bahagi ng Mindanao, kasabay ng babala ng flash floods o landslides. Tayong buntag sa mating paminaw nato riyan sa Subo. Umabot naman sa 18 ang namatay na, habang 24 naman ang nawawala matapos lumubog ang isang passenger vessel sa karagatan ng Basilan. Ayon sa Philippine Coast Guard, lula ng MV Tricia Kerstin 3. Ang 332 pasahero at 27 crew member nang tumagilid ang isang truck na sakay ng barko dahilan upang maapektuhan din ang balanse ng sasakyang pandagat. Umalis ang barko sa pantalan ng Zamboanga City alas 9:20 ng gabi patungo ng Hulo-Sulu at dakong alauna ng madaling araw nang ito'y lumubog. 370 na mga pasahero ang nailigtas habang patuloy pang search and rescue operations sa ibang nawawala. Nagpadala na ng rescue assets ang Philippine Coast Guard, District Southwestern Mindanao, kabilang ang 44-meter vessel na tumataha mula po sa Zamboanga City. Habang tumutulong na rin ang Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng gobyerno sa isinasagawang search and rescue operation. 14 na tauhan ng Philippine National Police ang sakay ng lumubog na MV Tricia Kerstin 3 nang ito'y magkaroon ng trahedya sa karagatang sakop ng Basilan. Ayon sa PNP, nailigtas ang 13 sa kanilang mga tauhan, kabilang ang siyam mula sa 905th at 903rd Maneuver Companies ng Regional Mobile Force Battalion 9, 4 mula naman sa Regional Emergency Rescue Unit 9. Ang nasawi naman pulis ay miyembro ng Regional Mobile Division Unit 9. Nagpaabot naman ng pakikiramay si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa pamilya ng mga biktima at tiniyak ang buong suporta ng PNP sa kanila sa gitna ng naturang trahedya. 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Pinaiimbestigahan na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang depektibong flood control project sa barangay Candating sa Arayat, Pampanga. Ayon kay Dizon, matagal ng isyu ang naturang proyekto dahil mali o depektibo ang mismong disenyo, dahilan kaya't gumuho ang mga pundasyon, nagdulot ng panganib sa mga kabahayan sa lugar. Iginit ng kalihim, panahon pa na para managot ang mga responsable sa palpak na proyekto, kabilang ang kontratista at ilang opisyal ng DPWH. Hindi rin na niya makaliligtas sa investigasyon ng ilang mga mambabatas na may sangkot sa naturang anomalya. Kailangan na tayong magdesisyon dito na talagang panagutin na yung mga dapat managot dyan. No, kasama na yung mga tao ng DPWH, kasama yung kontratista, and meron na rin nagre-report sa atin ng mga links sa mga kongresista. So lahat yan, kailangan imbestigahan natin at kung ano man ang rekomendasyon natin, sasubmit natin sa Ombudsman at sa DOJ. No, pero hindi talaga maayos-ayos kasi nga mukhang may mali talaga sa disenyo. At kawawa naman yung mga kababayan na natin nandun na apektuhan yung mga bahay nila. So hindi natin pwedeng palampasin to. 12 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Sino bang congressman ng Arayat? Bukas ang bagong liderato ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na makipagdialogo sa Malacanang para matugunan ang garapan ng korupsyon sa gobyerno. Sa punong balitaan, kasabay ng ika-131 Plenary Assembly ng mga obispo, ipinahayag ni CBCP President Manila Archbishop Gilbert Garcera ang kahandaan ng mga bishop na makipagdialogo sa gobyerno at sa Pangulong Bongbong Marcos para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Paglilinaw naman ni Bishop Garcera, dialogo ang nais nilang mangyari, hindi monolog. Dahil sa dulo, parehas lamang na nagsisilbi sa gobyerno at simbahan ng mga Pilipino. Kasabay nito, tiniyak naman ng obispo ang sa publiko na ipapanalangin ang mga sangkot sa mga anomalya para makonsensya at makaisa sa mga panawagan ng pananagutan. Samantala, kinumpirma ni Archbishop Garcera na may mga nagtatanggang makipag-ugnayan sa CBCP na government official na posibleng sangkot sa anomalya sa flood control project, pero hindi direktang pinabot ang mensahe sa kanila at pinadaan lamang sa isang emisaryo o sa ibang tao. Umakyat na sa 6 ang mga tauhan ng Bureau of Immigration na inalis sa pwesto matapos mabunyag ang korupsyon sa loob ng BI Detention Facility sa pamamagitan ng Russian blogger na si Vitaly Dorobetsky. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, isang warden ng BI ang nagbitiw sa pwesto at tinanggap na ang kanyang courtesy resignation habang sinimak naman ang 2 deputy. Noong nakarang linggo, inanunsyo ni Castro na 3 immigration official ang unang tinanggal sa pwesto matapos mag-upload si Dorobetsky ng mga video. Sa naturang video sa YouTube, biginit ni Dorobetsky na nagkaroon siya ng cellphone habang nakakulong dahil umano sa pagbabayad sa gwardiya o warden. Ipinagyabang din ito na na-record pa raw niya ang kanyang karanasan sa loob ng pasilidad upang ilantad ang katiwalian. Ayon kay Castro, iniutos ng Pangulo ang masusing investigasyon sa naturang issue. Iniyak ng pulisya sa mga kabataang tinatawag na young stuna o mga naka-streetwear o gang stairwear na gumagala sa Bonifacio Global City sa Taguig na hindi sila maaaring arestuhin at ikulong batay lamang sa kanilang pananamit. Ang pahayag ay kasunod ng pag-viral sa social media ng mga video ng ilang kabataang umano'y nagdulot ng kaguluhan sa BGC na sinasabing naging dahilan upang mahirapan ang ilan na makapasok sa lugar dahil pa rin sa kanilang suot. Ayon naman kay Captain Gerson Castillo, Taguig Police Substation 1 Commander, wala umanong direktang kontrol ang pulisya sa mga patakarang ipinatutupad ng BGC. Pero nilinaw na ang mga kabataang gumagala sa BGC na naka-streetwear ay hindi naman aarestuhin kung walang malinaw na iligal na dahilan. Hanggang ngayon, wala pang tugon ang pamunuan ng BGC kaugnay ng kanilang opisyal na pulisiya sa tinatawag na Young Stuna. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama muna natin si Alvin Nunez mula po sa Canada. Kukumustahin lamang natin yung mga Pilipino dyan sa Canada. Magandang umaga sa iyo, Alvin. At magandang umaga, Pilipinas.
Aba, at saka talaga nakasuot ka pa ng Magandang Umaga Pilipinas. Talaga, parang Yes, yes sir. Yes, Kong. oh, teka muna, gaano ba karami ang Pilipino? Nasa Edmonton ka, di ba? Yes, Kong. Edmonton is part of Alberta. Alberta. Oo. Di ba sabi nila maulan lagi dyan sa Alberta? Hindi, Kong. Mostly dito ay snow. Snow. Yes, opo. Oo. So pag bumagsak ng snow ng November, ayan, dire-diretso na siya hanggang April. So, ngayon, nag-i-snow kayo? Sa ngayon po, wala. Ba? Maganda yung panahon namin ngayon dito. Aha. At sobrang lamig lang po mula noong Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Magkaiba kayo. Sa Toronto ngayon, ang mataas ang snow. Yes po, opo. Awa po ng Diyos, wala po kaming snowstorm ngayon. Baliktad, ano ha? Baliktad na nangyayari. Opo. Dati, dyan ang sobrang lamig. Di ba? Mas gugustuhin Yes, mo pang opo. umuwi ng Pilipinas pagka ganitong panahon dahil nga para makaiwas sa lamig. Pero ngayon, ibang weather dyan. Gano'ng karami ang Yes. Pilipino dyan sa Edmonton, Alvin? Yung pinaka-statistics po namin noong 2021 sabi nila is nasa 70 to 80,000 Filipinos here in Edmonton. Okay. And karamihan, anong ginagawa? Mostly sa medical, minsan din po nasa oil and gas. Mhm. Kasi nandito po yung Port McMurray, yun po yung yung sa oil industry. Nasa Alberta po siya. Oo. So, mostly po ng mga Pinoy dito naninirahan sa Edmonton, pero yung kanilang trabaho ay nasa Port McMurray. Which is, gano'ng kalayo from Edmonton? Mga 5 hours drive po. Wow! Tapos bumabalik sila? Yes, opo. Araw-araw? Ang ginagawa po kasi nila, minsan 14 days work and then 7 days off. So, bumabalik lang po sila pag ganun. Opo. After ng work. So, 14 days silang Yes, mamamalagi doon. Tapos after that, balik muna. Yes po, opo. Pero ikaw naman yata, nasa mga department store ka nagtatrabaho eh. Yes po, tsaka po nasa medical po ako sa healthcare aid sa retirement homes. Opo. Ang dami mo trabaho. dalawa lang, dalawang. Pero ganun yan naman yata lahat ng mga Pilipino dyan sa Canada, di Yes ba? po. Oo, kinakailangan pero maganda naman healthcare nyo kahit paano. Yes po, libre po ang healthcare dito sa Edmonton. Oo. And paano eskwela ng mga bata? Libre rin po ang school hanggang high school. Tapos yung kolehiyo na ang may bayad. Yung kolehiyo na po yung may bayad. Opo. Galing. Oo, kaya pala nawiwili ka dyan, ha? Kumusta naman ang, kumusta ng nanay mo? Okay naman. Nandiyan pa po siya sa Pilipinas. Iniwan mo ba rito? Bala ko po, Oo. Opo, nagbabakasyon po po. Bala ko pong sunduin sa April. Opo. Aba, galing ha. Timing na may panahon na nang medyo mainit-init dyan. Yes po. Ganun po talaga yung mga senior gusto nila nasa Pilipinas pag winter dito sa Canada. Okay, so again, ang sabi mo, walang snow problem dyan sa inyo sa buong Alberta? O Edmonton lang? Meron din pong mga city na nag-i-snow, pero hindi naman po yung snowstorm. Yung talagang regular na snow yung mangyayari. Okay. So again, kaibang-kaiba doon sa bandang Toronto area, at saka diyan sa inyo dahil doon sa Toronto, taas din ang doon sa may New Market, di ba? Taas din ang taas din ang Yes, snow. opo. Yeah. Oo, Nagkabaligtad po ngayong panahon na yun. Wow, okay. Sige, kumusta sa pamilya ha? At ingat diyan lagi, Sige po. Alvin. Maraming salamat po, Kong, at magandang umaga po sa lahat ng mga inyong tagapakinig. Baka may gusto kang batiin dito ngayon sa Pilipinas. Ay, siyempre po yung mga mga kaibigan natin dyan, yung mga dati nating mga kasamahan sa volunteers, sina Jordan, Alpedes, shoutout sa inyo po. Ayan, sige. Ingat ha. Ingat dyan, Alvin. Opo. Maraming salamat. Alright po, maraming salamat po, Kong. Si Alvin Nunez, live mula po sa Edmonton,
Alberta, Canada. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa iba pang bahagi ng Canada at dyan po sa Estados Unidos. Ano ha? At sana nga po doon sa mga lugar na tinatamaan ho ng blizzard. Kaya sabi kahapon ni Joy Jun Balarite Akol, magtatagal pa ito ng ilang araw. 12 na yung kanyang inireport kahapon na namatay. Ano ha? Paano ba naman? Nagtago pa sa may bandang mga gubat doon sa mga park. Ano ha? At nanatili lamang sa loob ng kanilang tent. Yun, hindi kinaya. Maganda umaga, Pilipinas! May buntag po kay Miranda. Uy, dyan daw po sa Antipolo, Lower Antipolo, sobrang lamig din. Ba nangiinggit? Nahulog sa malalim na bangin sa Itogon, Benguet, driver at pasahero nasawi. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay Bagdabigat Romy. Dead on the spot ang driver at ang pasahero ng isang puting van na nahulog sa bangin sa Ampuco, Itogon, Benguet kahapon. Ang mga nasawi ay pawang residente sa barangay Ampuco, Itogon, Benguet. Batay sa report ng Itogon Municipal Police Station, galing ang van sa Sitio Sadal, Ampuco at patungo sa Sitio Dakap para sunduin sana ang mga kasama nilang dadalo sa kasal sa Green Valley, Baguio City. Subalit sa kasawiang palad ay nahulog ito sa umigit kumulang 200 metrong lalim na bangin. Nagtulungan ng mga residente para isalba ang 2 biktima, subalit hindi sila nakaligtas sa sakuna, kaya hindi na sila naisugod sa pagamutan. Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ng kapulisan ang naturang road crash, kaya man tanggap na ng mga kaanak ng 2 biktima na ang nangyari sa kanila ay isang aksidente. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Ignina. Ay mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Ay magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Australia. Good morning din sa mga suki natin, sa mga nakatutok sa atin dyan sa Europe, lalong-lalo na sa London. Nakipagsanib puwersa naman ang Bureau of Customs sa Philippine Iron and Steel Institute o PISAI bilang bahagi ng modernisasyon ng ahensya at pagpapalakas ng mekanismo sa monitoring at valuation sa sektor ng bakal, yung pong iron and steel. Layunin ng hakbang na mapigting ng BOC ang pagpapatupad ng mga reformang nakabase sa data at teknolohiya sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno alinsunod sa agenda ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa pagpupulong, binigyan din ni Commissioner Nepomuceno na ang reforma ng ahensya ay nakabatay sa digitalization at automation. Kabilang sa mga pangunahing plano ng BOC ang pagpapalakas sa stakeholder accreditation gamit ang artificial intelligence at data analytics, pagpapabuti sa kakayahan ng pag-scan ng mga kargamento at pag-integrate sa custom database sa mga pantalan tungo sa pagpapabuti ng transparency, valuation accuracy at mas mahigpit na enforcement. Nakatuklas ng mas mabilis na internet speed ang mga eksperto sa Japan na may speed record na 1.02 petabits per second. Hindi na megabits, petabits na. Ito ay matapos na matagumpay na makapagpadala ng data ang mga scientists sa bilis na hindi pa nararanasan sa kasalukuyang commercial internet sa pamamagitan ng paggamit ng existing fiber optic cable infrastructure. Sa halip kasi na maglatag ng mga bagong kable sa buong mundo, ipinakita ng mga eksperto na ang kasalukuyang wiring ay maaaring i-upgrade upang maging ultra-fast at mas praktikal, madaling palawakin o scalable at mas mura para sa global level. Dahil sa near instant na pagpapadala ng data, inaasahang magbubukas ito ng real-time virtual reality at lag-free metaverse environment. Inaasahang makatutulong din ito para sa mas mabilis na medical imaging, pagsasagawa ng remote surgery, at mas mabilis na financial trading at mas malawak na application ng artificial intelligence. Mantakin daw ninyo isang pelikula.
Mula sa Netflix, kaya mong i-download in less than a minute. Ganun kabilis, ha? Petabits. Dito ho sa atin, ano bang speed natin? Parang parang nag-message ka ngayon. Asahan mo, hindi naman bukas. Baka mamayang hapon. Nakakarating na. Ang pag-aproba naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa National Digital Connectivity Plan ay isang malinaw na patunay na matatag at makabago ang sistema ng pamumuno. Sa pamamagitan ng planong ito, itinatakda ng administrasyon ang isang pambansang balangkas upang palakasin ang digital infrastructure at iyakin ang pantay na access sa internet sa buong kapuluan. Bilang unang nationwide digital master plan ng bansa, ang NDCP ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa mabilis o sa pagbilis ng paglalatag ng broadband facilities at mas episyenteng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Ipinapakita din ito na ang polisiya ng pamahalaan sa connectivity ang pundasyon ng modernong ekonomiya at serbisyong publiko. Binigyan din ng planong ito ang pagbabawas ng gastusin sa internet sa pamamagitan ng mas bukas na kompetisyon, pag-aalis ng mga hadlang sa infrastruktura, pagpapasimple ng proseso. Sa ganitong paraan, direktang tinatutugunan ng pamahalaan na matagal nang hinaing ng mga mamamayan ukol sa mahal at mabagal na internet service. Malaki ang magiging epekto nito sa edukasyon, siyempre, sa kalakalan at serbisyong panlipunan. Sa mas na maasahang koneksyon, mas napapalawak ang saklaw ng online learning, e-governance at digital entrepreneurship na mga salik na kritikal sa pangmatagalang paglago ng bansa. Sa kabuuan, ang National Digital Connectivity Plan ay sumasalamin sa patakarang may malinaw na bisyon at konkretong hakbang. Sa pamumuno ng Pangulong Marcos, ang digital information ay hindi lamang adhikain, hindi lamang pangarap, kundi isang sistematikong programa upang gawing mas inklusibo, episyente at globally competitive ang Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! 50 units ng libreng pabahay para sa mga dating combatants ng MILF sa Lanao del Sur, formal nang na-turn over sa Kapianan OCM BARM. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. May panibagong 50 housing units ang ipinamahagi ng Kapayapaan sa Pamayanan o itong Kapianan OCM Housing Project sa mga former combatants ng MILF sa bahagi ng barangay Saput, Buadi, Puso, Buntong, Lanao del Sur Province. Ang aktibidad ay kabahagi ng pagdiriwang na ika-7 taong pagkakatatag ng Bangsamoro Government. Ang libreng pabahay, as usual, ay may kaakibat na solar-powered lights at water system components, isang mahalagang hakbang upang magkaroon umano ng disenteng tahanan ang mamamayang Bangsamoro na isa sa mga prinsipyong ipinaglaban ng MILF. Habang ang mga beneficiaries ay halos walang mapagsidlan, ang sobrang galak sa tinanggap na libreng pabahay na dati ay pangarap lang para sa kanila. Subalit ginawang realidad ng BARM sa magitan ng Kapianan OCM BARM Special Project. Ang programa ay dinaluhan ni na MHSD Lanao del Sur Provincial Director Benjamin D. Alangca in collaboration with Kapianan officials, Deputy Minister Aldin H. Asri, Bangsamoro Director General Ismael W. Ibrahim, Chief of Staff Ajib Jaudin D. Bara at mga local government officials. Patatandaang palaging sinasabi ni Special Project Manager Senior Minister Abdullah Dong Kosain na ang Kapianan ay binuo bilang katuwang ng Office of the Chief Minister ng BARM upang maiangat ang bawat buhay ng pamilyang Bangsamoro. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! 29 makalipas ang alas 4, mga mamis. Pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, Madden 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog! Uy, 2,000 na ang premyo sa ating mahiwagang tunog pero wala pa akong maibibigay na clue. Parang may nilalapag na kung anong bagay, di ba?
Oo. Kaya lang, wala pa eh. Oo, wala pang binibigay na clue sa atin si Tunog Master. Anyway, ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. Formal nang tinagda ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang magiging share o hati nito sa kinikita o gross gaming revenue ng mga buki para sa live at virtual sports betting sa bansa. Base sa memorandum ni PAGCOR Electronic Gaming Licensing Department Head Jessa Maris Fernandez, itinakda ang 15% ng GGR para sa live sports games at 30% naman ng GGR para sa mga virtual sports games. Inaprobahan ng nasabing bagong rate ng PAGCOR Board of Directors bilang bahagi ng pag-amyenda sa regulatory framework for the fees and rates of gaming venue operations. Epektibo ang nasabing rate mula pa sa billing period noong Nobyembre ng 2025. Kasabay nito, inilunsad din ng PAGCOR ang minimum guarantee fee o MGF para sa lahat ng online gaming operators upang matiyak ang sapat na kita para naman sa pamahalaan. Hahatiin ang implementasyon nito sa dalawang tranche na kung saan mula April 1 hanggang September 1, ang mga gaming system administrators o GSAs na kumikita ng minimum na 30 million kada buwan ay sisingili naman ng 9 million na MGF. Ang mga GSAs naman na kumikita ng 15 million pesos kada buwan ay kailangan magbayad ng MGF na 3 milyon. Ipatutupad naman ay ikalawang tranche simula October 1 kung saan mas mataas na ang sisingiling buwan ng MGF sa mga GSAs na may electronic casino games. Magandang umaga, Pilipinas! Sa 60 anyos na nanutok ng baril sa isang babaeng tendera, arestado. Nako, nakuha pa yung kanyang baril. May lisensya ba? Alamin natin mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado na din ng PNP ang isang 60 anyos na lalaki matapos umano nitong tutukan at takutin ang isang babaeng tendera alas 9 ng umaga sa Barangay Santo Niño, Dinalupiang, Bataan. Nakumpiska mula sa sospek ang isang unit ng Ingram M11 9mm na baril na may serial number at may nakakasang magasin na kargado ng 8 bala ng 9mm. Natagpuan sa loob ito ng kanyang itim na slim bag. Nabigo ang sospek na magpakita ng anumang legal na dokumento para sa naturang baril dahilan upang siya ay arestuin at kasuhan ng grave threat at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Ayon dito kay Colonel Martes Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, mahigpit ang direktiba na arestuin ang sinumang mahuhuling may hawak na loose firearms at kumpiskahin ang mga ito upang maprotektahan ang publiko at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Danny Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! May mga importanteng lakad kayo. Magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Muli magandang umaga sa ating mga komadrona, magagandang komadrona nating nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Sexy Silvang Casantos ng Philippine League of Private and Government Midwives, good morning. At magandang umaga din sa mga miyembro ng Midwives Foundation of the Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! 35 na makalipas sa alas 4. Umaga, Pilipinas! Yan magandang 3 o'clock habit. Meron ka pang income. May chance ka pang yumaman, di ba? 36 na makalipas sa alas 4.
Balita muna sa ibang dagat, tumani naman na matinding kritisismo si Arizona Attorney General Chris Mace matapos ang kanyang mungkahing maaaring gumamit ng nakamamatay na puwersa o deadly force ang mga residente laban sa mga nakamaskarang ahente ng Immigration and Customs Enforcement o ICE sakaling makaramdam sila ng panganib sa kanilang buhay. Balupit, ano ha? Pwede kang gumamit ng deadly force, ha? Sa isang panayam kasi binigyan diin ni Attorney General Mace ang panganib na dulot ng mga federal officers na nakasibilyan, nakamaskara, walang pagkakakilanlan, walang identification at may mga baril. Pwede daw maging lisensya o pahintulot para gumamit ka rin ng puwersa. Ayon kay Mace, ang presensya ng mga hindi matukoy na ahente ay poorly trained, kulang sa training at isang recipe for disaster. Lalo na kung magkakaroon ng konfrontasyon sa mga nagpuprotesta o sa mga armadong mga mamamayan sa ilalim ng self-defense laws ng Arizona. Yan man, mabilis na binatikos ng mga kritiko ang pahayag ng abogado. Sa kabila ng mga batikos, iginit ni Mace, hindi niya layuning magudyot ng kagaluhan at nagsasabi lamang siya ng katotohanan base sa umiiral na batas ng Arizona. Ganun pala kayo doon, ano? Sabagay, meron nga silang amendment sa konstitusyon nila na pwede kang magdala ng baril. The right to bear arms bilang proteksyon. Hindi lamang isa kundi 4 na beses umanong pinagtangkaan ang buhay ni Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Ito ang pinahayag ni Anwar Kuita Mblawa, Executive Secretary ng Ampatuan, matapos ang nangyaring pananambang sa alkalde habang sakay ng kanyang armored vehicle at ginamitan nga siya ng RPG o rocket-propelled grenade. Ayon kay Mblawa, bago ito ay 3 beses na rin nalagay sa alanganin ng buhay ni Mayor Ampatuan noong 2010, 2014 at 2019 kung saan nagtamo pa ito ng sugat mula sa huling 2 pag-atake. Sinabi ng Executive Secretary na ito ang nagtulak sa alkalde na gumamit ng armored vehicle para sa karagdagang seguridad. Samantala, balik trabaho na rin si Mayor sa kabila ng naranasang panibagong pagtatangka sa kanyang buhay. Pero sabi ni King Panda, hindi katuwiran yung nakita natin para lahat magpalagay na dahil baka mamaya magbigay lamang ito ng maling impresyon. Bumuo ang Philippine National Police ng isang special task force para imbestigahan ang pananambang kay Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan sa Maguindanao. Lain ito natukuyin kung sino ang mastermind o nasa likod ng naturang pag-atake. Ayon sa PNP Chief, ang bubuing task group ay mangangalap ng forensic evidence mula sa sasakyan at mga baril na ginamit ng mga suspect. Maghain ng kaso laban sa mga responsable. Binigyan din pa ng Tates na pananagutin hindi lamang ang mga gunmen kundi pati ang mastermind at ang buong network na nasa likod ng pananambang. Pinatasan din niya ang Police Regional Office BARM na pagtingin ang operasyon kontra loose firearms sa rehiyon upang maiwasan ang karagdagang karahasan at mapalakas ang seguridad sa publiko. Nakaligtas sa pananambang si Mayor Ampatuan, sugatan ang 2 niyang bodyguard. Patay naman ang 3 suspect matapos manlaman sa mga pulis sa isinagawang pursuit operation. Lupitan mo na, no? Yun lang medyo nakakatakot ngayon. Yung ginagawang training ni Snooki Cruz para sa VIP security, ang gamit lang mga handgun. Ito, RPG na ginagamit, Buti na lang, engot yung nagplano. Bantakin mo, may pambili ng RPG, may pambili ng mga dekalibreng mga armas, Pero ang ginamit na pang getaway vehicle, lamang lang ng konti sa multicab. Sa liit nun at pangit ang mga daan doon sa lugar. At saka may mga paakyat pa. Paano ka makakatakas? Sabi nga nung kausap ko, magulang lang na sa tricycle. Maganda umaga, Pilipinas! Motorsiklo bumangga sa pader, 2 sakay patay sa Umingan, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos Yakbasani, Chikiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masanto siya kamusan Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng dalawang kalalakihan matapos bumangga ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa konkretong pader. Batay sa ulat ng Mingan Chief of Police Major Jimmy Paningbatan, ang mga biktima ay kapwa residente ng bayan ng Balungaw at ang driver ng motorsiklo isang 17 anyos na binatilyo habang angkas ang 22 anyos na binata. Nabatid sa investigasyon na galing sa inuman ng mga biktima at papauwi na sa Balungaw at habang binabagtas ang Provincial Highway pagdating sa Barangay San Leon Umingan. Nalos control sa manubilang driver dahilan upang sila bumangga sa konkretong pader sa gilid ng highway. At dahil sa walang suot na helmet ang dalawa, nagtamo sila ng malubang sugat sa ulo at iba pang bahagi ng kanilang katawan na agad namang naisugot sa paggamutan, subalit idiniklarang didon arrival na ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Friday Fajardo Aris 30 nag-uulat para sa DCRH na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Governor Monmon Guico dyan po sa Pangasinan. At magandang umaga din po kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Malamig pa rin daw ang weather nila doon. Enjoy lang. Enjoy mo lang yan, Ma'am Evan, ha? Evan Lang ang Las Vegas. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa New Jersey, ha? At sa mga suki natin dyan po sa San Diego, California, sa ating Midnight Singers. Good morning, Boss Manny at Boss Junior Bao, ganyan din si Tita Cora at si Tita Lloyds. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga suki natin dyan po sa Middle East, po sa Hong Kong, sa Macau, sa Taipei, Taiwan, Ohio gozaimasu sa mga suki natin sa Japan, ha? Baka ang pabalik kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Kaya naman yung mga magsasaka natin, hindi na lamang sila umaasa ng lubos sa kanilang mga aning palay, mais, dahil meron pa silang pinoproduce na high value crop na kakao. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ngayon, kung gusto nyo malaman yung iba pang mga variants ng tangerine chocolate na ang ginamit din ay mga raw material galing po sa anin na magsasaka, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat magbili natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! Raymar Santiago, tikom pa rin ang bibig sa akusasyong kidnapping ng dating asawang si Claudine Barreto. May kidnapping issue na ngayon. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Tikom pa rin ang bibig ni Raymar Santiago kaugnay sa pagsalita ni Claudine Barreto sa pagkidnap di umano sa kanyang anak na si Sabina. Ang dating alalay nito si Marisol Acap ang pinagbibintangan ng aktres pero idinamay pa rin niya si Raymar Santiago. Hindi man niya binanggit ang pangalan pero obvious na ang dating asawa ang tinutukoy niya dahil binanggit niya naman niya na ama ng kanyang mga anak. Ang legal counsel ni Raymart ang naglabas ng statement tungkol dito. Nagpadala ng statement ang Calleja Law Office sa programa ni Kuya Boy Abunda na Fast Talk with Boy Abunda at itinanggi nila ang akusasyong sangkot dito sa sinasabi ni Claudine na kidnapping. Kaya hindi raw nagsasalita si Raymart dahil sa sinusunod daw rito ang utos ng korte na gag order. Bahagi pa ng statement na ipinadala ng kanyang law office, while painful and difficult, our client actively refrains from further addressing, dignifying, or responding to any of these statements as deference to the gag order issued by the court, which remains in full force and effect to this day. Our client respects the court and has faith that justice and truth will prevail in time. Sa ngayon ay safe naman ang mga anak ni Claudine at hindi na ito nagsasalita o nagpo-post ng kung ano-ano laban sa dating PA at pati na rin kay Raymart Santiago. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ayun pala yun. Maraming salamat, Gorgie. Eto naman, lalaki pinagsasaksak sa disco party. Ano ba naman? Nag-disco para mag-enjoy pero nauwi sa saksakan. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Maupay nga agad, Jimmy.
Isang lalaki kritikal matapos pagsasaksakin sa isang disco party sa bayan ng San Sebastian, Samar. Kinilala ng PNP ang biktima na si alias Imar, 27 anyos, residente ng barangay Rawis Puruksay, Sinabangan, Samar. Nakilala ang suspect na si alias Wardo, 58 anyos, residente ng barangay Osminya, Inabangan, Samar. Nangyari ang insidente alas 3 madaling araw sa barangay Kandoyukan, San Sebastian, Samar. Saksi naman sa insidente sina alias Uwik, 30 anyos at alias Kaloy, 18 anyos, kasama ng biktima. Sa investigasyon ng PNP, bago insidente, tinutukan ng suspect ng patalim ang isa sa mga saksi o kasama ng biktima. Tinutukan sa lig, subalit napigilan ng mga ilang individual na nasa diskuhan. Pagkatapos biglang namang sinunggaban ang biktima, sinakal at pinagsasaksak, tinamaan sa lig at sa may kilikili. Bumagsak ang biktima at suspect at napigilan nito ang mga testigo. Agad naman tinakbo ang biktima sa RHU Inabangan, Samar at itinakbo inilipat sa ospital para malapatan ng kaukulang lunas. Ang suspek naman na aresto ng kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Arstratetor Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Jimmy. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Atimonan, Quezon. Oy, Nanay Tessie Pindon, birthday mo ba? Dyan sa Santa Maria, Laguna. Crime rate naman sa Northern Samar na itala sa buong 2025. Bumaba. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Kinumpirma ng PNP Northern Samar ang pagbaba ng krimen sa taong 2025 sa buong lalawigan, mas mababa sa taong 2024. Ang data presenta ni Police Colonel Garjola sa ginanap na Provincial Government and PNP Convergence. Sa record ng PNP, 15% ang ibinaba ng krimen mula sa 1,284 ng 2024 naging 1,018 na lamang sa taong 2025. Bunga naman dito ng kampanya ng PNP laban sa kriminalidad. Ang paglulunsad ng Provincial Government and PNP Convergence sa isang annual tradition na tinatawag rin na 2026 New Year's Call. Pinangunahan ito ni Governor Harrison Chuan at PNP Provincial Director Police Colonel Garjola. Bigyang pagkilala ang vital role ng PNP sa pagpapatupad ng kapayapaan sa buong lalawigan. Positibo naman si Governor Harrison Chuan na patuloy na susuportahan o susuporta ang PNP sa development agenda ng provincial government. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Bumaba naman na mahigit 13% ang bilang ng naitalang krimen sa Maynila sa ika-4 na quarter ng 2025. Sa ulat ng Manila Police District, mula 2,110 cases na ikatlong quarter, bumaba ito ng 1,834. Ayon kay Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Abad, bunga ito ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga batas at pagpapanagot sa mga lumalabag. Samantala, tiniyak naman ni Yorme Isko Moreno na mananatiling prioridad ng pamahalang lungsod ang maayos, disiplinado at makataong pagpapatupad ng batas sa buong Kamaynilaan. Mahigit naman sa 6 na kilo ng shabu. Nagkakahalaga ng halos 41 million pesos ang nakabiska ng Bureau of Customs sa NAIA Terminal 3 kahapon. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, palakasin ang border protection at pagtingin ang kampanya laban sa illegal drugs. Ayon kay Nepomuceno, isinalang sa inspeksyon ang pasahero kasunod ng tinanggap nilang impormasyon. Sinuri ang bagahe nito sa pamamagitan ng X-ray at 100% physical examination. Nagresulta ito ng pagkakatuklas na mahigit 6,000 grams ng shabu na nakatago sa bagahe. Ang street value nito ay 40.8 million pesos. Sinabi pa ng Customs Commissioner na agad na dinala sa PIDEA ang nakumpiskang shabu para sa inquest proceedings. Kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ang Republic Act 10A363 o Customs Modernization and Tariff Act. Binigyan din ni Nepomuceno ang kahalagahan ng Coordinated Border Enforcement at ang tagumpay na ito ay nagpapakita na epektibo ang intelligence sharing at joint operations para mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa ating mga daungan. Magagaling ho yung nandyan ho sa NAIA. Attorney Mapa, magandang umaga po sa inyo, ha? At
Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Fair Cargo ng NAIA. Ha? Pinangungunahan po ni Dr. Yeye Manawis. Epektibo na ngayong araw ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Pamaghiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 1.40, 1.40 piso at 40 sentimos ang dagdag sa presyo sa kada litro ng diesel. Samantala, 80 sentimos naman ang price hike sa kada litro ng kerosene, 40 sentimos naman ang sa gasolina. Pang-5 linggo na itong straight na may taas sa krudo, ha? Ang naturang price adjustment ay dala ng banta sa oil supply, bunsod ng mataas na demand at nagpapatuloy na geopolitical tensions. Magandang umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 4. 23 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostream plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Ha? Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostream plasma. Kaya napaka-content po nito na pagpasok po sa ating katawan, pinagagana po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhas na commander ng ating immune system. Responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, mahimbing ang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo kung paano kayo matutulungan ng ultabayo, abay mag-text ho kayo o magtanong sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. At kung ngayon pa ho kayo bibili ng ultabayo ha, yung ultabayo postbiotic 30 capsules sa 5 Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Prom runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFR permit number 0981 of 2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Komite sa Kamara, iimbestigahan ng solar para sa bayan ni Congressman Leandro Leviste. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigunan, Aris 12, Manang Milky. Isang motu proprio investigation ang sisimulan ng House Committee on Legislative Franchises sa prangkisa ipinakaloob sa solar para sa bayan ni Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay Representative Antonio Ferrer, chairman ng komite, inaprubahan ng komite ang motion para magsagawa ng motu proprio inquiry kung sa lahat ng mga miyembro ay pumayag. Sabi ni Ferrer, ang susunod ay ang pagkuha ng authorization mula sa House Committee on Rules bago tuluyang ma-schedule ang pagdinig. Layunin ng imbestigasyon na linawin ang mga isyu na ibinabato laban sa solar para sa bayan, kabilang ang mga alegasyon ng posibleng paglabag umano sa mga kondisyon ng prangkisa. Binigyang diin ni Ferrer, walang personalan ang gagawing imbestigasyon at bahagi lamang ito ng tungkulin ng Kongreso na tiyaking nasusunod ang batas at napapangalagaan ang interes ng publiko. Imbitahan sa hearing bilang mga resource person ang mga opisyal mula sa Department of Energy Regulatory Commission at iba pang mga ehensya para linawin ang mga issue sa paglabag umano sa prangkisa ng mga kumpanya ni Congressman Leviste. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga, Pilipinas! 57 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Base ito sa mga impormasyon na ating nakalap ha, mula po sa ating mga reliable sources. Wala daw munang bidding na nangyayari ngayon sa DPWH para ho sa mga proyekto dahil takot daw ho lahat. Halos lahat ho ng mga project ay may mga advances bago pa ito ipinasok sa National Expenditure Program. Hindi lang noong 2025, ano ha? Nasundan din itong 2026. Naka-advance na ho yung mga kontraktor sa mga legislators. Nakapag-advance na rin sa ilang mga taga-DPWH, ano ha? Oo. May mga advances na rin sa mga implementing offices ng DPWH. Paano naman magbibidding kung ang presyo ng construction material ngayon ay sobrang mababa? Halos kalahati ho ang binaba. Suma total,
malaki ang SOP pagkatapos ay mababa ang presyo ng mga construction material. Paano nga ba mababawi yung SOP? Kaya ngayon, maraming kontraktor ang ayaw nang sumali sa bidding at sinusuportahan naman daw ito ng mga kongresista. Ayun. Kaya ang problema natin ngayon, lalong bumabagsak po ang DPWH. Alam ho ninyo yung problema dito, pagka ganito ho yung sitwasyon. Ang mga proyekto ho ng gobyerno ay income generator po yan. Hindi lamang sa lokalidad, kundi pati sa iba pang mga negosyo. Yung mga supplier. At saka yung, yung local economy. Pagka yan ho ang tuluyang nagsara, natapos, hindi ho nagpatuloy, dahil nga dito sa mga kontrobersiyan to, malamang lalong mawawala ng lalong mawawala ng trabaho, lalong mawawalan ho ng income yung pong mga ordinaryong mga manggagawa. Actually, kawawa dito, yung mga ordinaryong workers yung mga mason, yung mga tumutulong ho sa mga construction, o yung mga tauhan ho ng mga contractors, yun ho ang mas nanganganib na mawalan ho ng trabaho. Nagpaskong tuyo na ho sila. Dahil nga doon sa mga maling grid coordinates. Pagkatapos ngayon, wala daw pong gustong lumaban sa mga bidding. Maganda umaga, Pilipinas! Di ba isa sa mga inimbestigahan na si Congressman Eric Yap? Di ba naka-freeze na rin yung kanyang mga account? Kasi nga naman, na ginawa nito nag-shopping ho ng mga properties, lubid nito. Tatandaan nyo yung Alfredos, dito ho sa Quezon City, sa may kahabaan po ng Morato Avenue. Alam ba ninyo, cash binili yan nung kumpanya ni Congressman Yap. Tapos may isa pa akong kaibigan, nabilhan din ho ng property, cash din niya binayaran. Lupit, nag-shopping ng lupa ng mga properties sa Quezon City at sa Baguio, sa Makati, binayaran ng cash. Dami niyang pera, Kaya ngayon, marami dito naka-freeze na. Kasi nagkabukingan nga. Bantakin ho ba ninyo? Magkano yung, yung rock netting sa China? Yung technology na rock netting, ang totoo nun teka may data tayo dito May binigay na data sa atin. Yan. Ang rock netting pala, is a European technology. Ang original price niya nasa mga 7 million lang. 7,007,000 per square meter. Nakita niya, maganda. Tsaka tinatangkilik ng DP noon. Ang ginawa ni Eric Yap, pinagaya sa China at ibinenta sa DPWH ng 26,000 per square meters. Lupit Ganon katindi ang overprice. Kaya naman pala, ang daming pera nito para mamili ng mga properties, ng mga real estate properties ng cash. Maganda umaga, Pilipinas! Pero wag kang lalayo. Kung meron tayong Eric Yap na hinahabol ngayon ng AMLAC, kailan kaya hahabulin din ng AMLAC? Pero bagay, ito mukhang hinahabol na rin ho sila ng, ng Senate Blue Ribbon Committee. Kompleto ho itong listahan. Meron din ho isang opisyal na namili ng mga properties, stocks, tapos membership ng golf, kaninong bahay itong? Nasa Topside Drive, Loyola Heights, Diliman. Wow, 35 million pesos. Galing, batay po sa certificate authorizing registration. Ang dami dito, mga certificate authorizing registration. Meron namang isa, 25 million kondo. Kailan nabili? 2023. Tapos ito pa, isa. 2023. Ito naman, March din, 2023. Nabili din, condo unit din. Hindi. Condo nga, townhouse. Hindi pa kasama dito yung condo doon sa, yung binabanggit may likod ng Shangri-La EDSA. Na yung isang room ay ginamit na bolt, kung saan nagdi-deliver yung kanyang mga alipores ng male-maleta
every Wednesday. Ayan, ha? Kuha sa CCTV yung pagmumukha ng mga amuyong ng kanyang mga nung kanyang mga alipores, nung kanyang mga tagahatid ng nakulimbat. Paala nyo sa DPWH ng uso maleta? Hindi dati sa BIR din. Maganda umaga, Pilipinas! Dali, eto muna, mabigay tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang grupo ni Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay Kupang, Antipolo kasama ang Pride Detergent. Barangay Kupang, Antipolo. Ayan ha. Kaya doon sa mga suki natin dyan, lakasan nyo ng mga radyo, telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ngayong araw na ito ay precursor. Ayan, precursor. Ibig sabihin, pasimula sa Tagalog, sa Ilocano, pungan, at sa Cebuano naman, sinugdanan. Ayan, umpisa. Ayan, pasimula sa Tagalog. Ang Ilocano pala ng pasimula ay pungan, at ang sa Cebuano ay sinugdanan. Ayan, ang word of the day ay precursor. Use precursor in a sentence. Ayan, Tagalog na lang. This list of properties bought by a former government official and has list of certificates authorizing registration is just a precursor of later expose. Yan, Kasi ang dami hong mga alipores pala nito ang nagsiyaman din, at ganoon din ang ginawa. Bumili ho ng mga propiedad, ng mga stocks. Pati pala stocks kinakailangan, pati pala yung golf course, membership. Kailangan pala rehisto. Bakit? Milyones din Oo. At saka kanilang mga ari-arian. It's just a precursor. Maganda umaga, Pilipinas! 5:05 ng umaga. Masyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naibag na bigat kada kayo amin sa mga suki natin dyan sa Bulog, Cagayan. Martes tayo ngayon, January 27. Unahin muna natin sa ikaw ng bahagi natin ngayong umaga, si Shinel Dominguez mula sa Pag-asa. Ma'am Shinel, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Sir Angel, at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Wala tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy ang pag-iral ng northeast monsoon dito sa May Luzon at Visayas. Ngayong araw, inaasahan natin magdadala pa rin ng mga pag-ulan naman itong shear line dito sa Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, maulap na papawiri na may mahihinang pag-ulan ng ating naasahan, dulot naman ito ng amihan. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging bahagya hanggang sa maulap ng ating papawiri na may mga isolated light rain, isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ngayon, wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shinel Dominguez po. Magandang umaga. Ma'am Shinel, ano bang weather kahapon sa Basilan? Kahapon ng madaling araw. Maaliwalas naman po yung panahon po nila. Hindi maalon ha? Hindi po. Hindi maalon doon sa area. Siguro talagang baka overloading. Anyway, hintayin natin yung magiging resulta ng investigasyon. Ma'am Shinel, thank you. Magandang umaga. Salamat po, Sir Angel. Si Shinel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. May ngaagang sa mga kuturang sa Bayawan City, Negros Oriental, halong Kamudra. At magandang umaga sa mga suki natin dyan po naman sa Dallas, Texas. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Dallas, Texas. Maganda umaga, Pilipinas! Kinikilala ngayon ang mga bakawan o mangrove sa Pilipinas bilang isa sa pinakamabisang sandata ng mundo laban sa global warming dahil sa kakayahan nitong magsilbing carbon sinks.
Ayon sa mga pag-aaral, ang mga bakawan ay nakapag-iimbak ng carbon dioxide sa kanilang makakapal na halaman at malalim na lupa, yung ugat nito, ano? Isang natural na prosesong nagpapabagal sa epekto ng climate change sa bansa at sa buong mundo. Kaya pinakamainam ho talaga, magtanim ho tayo ng bakawan. Alam mo ba ninyo na dito sa Metro Manila, kaya nga ang tawag dyan may nilad. Ang nilad po ay isang uri ng bakawan. Oo. Kaya lang ngayon, wala nang bakawan sa paligid. Puro basura na lang yung iba. Mabuti na nalinis na ng Dolomite. Ano, ha? Bukod sa paglilinis ng hangin, ang mga bakawan, pero meron pa yan dito sa may bandang Las Piñas. Ano? Bukod sa paglilinis ng hangin, ang mga bakawan ay nagsisilbi ring natural na proteksyon ng mga komunidad sa mga baybaying dagat. Ito kasi ang nagsisilbing panangga sa storm surge at pumipigil sa mga pagbaha. Yan sinasabi nga ho natin, ang episyenteng flood control system hindi lamang po panay civil work. Kinakailangan din ho talaga ng bioremediation. Maganda umaga, Pilipinas! Mga prioridad na proyekto at mga programa sa Mindanao tinalakay sa pulong sa Malacanang. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Pinulong na Executive Secretary Ralph Recto ang mga opisyal ng Mindanao Development Authority o MINDA sa Malacanang. Tinalakay sa meeting ang kasalukuyang kalagayan at mga hamon sa kaunlaran ng Mindanao, partikular ang usapin ng kapayapaan, pamumuhunan at pangmatagalang paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Pinag-usapan rin kung paano mas mapapabilis ang mga programa at proyekto para makasabay ang Mindanao sa pambansang pag-unlad, lalo na sa mga lugar na patuloy na nahaharap sa isyu ng seguridad at kakulangan ng oportunidad sa kabuhayan. Target ng pamahalaan na palakasin ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa rehiyon at tiyaking ramdam sa mga komunidad ang benepisyo ng mga proyektong pangkaunlaran. Kasama sa pulong sina MINDA Secretary Leo Magno, Undersecretaries Janet Lopos at Ike Bravo at Assistant Secretary Romeo Montenegro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga taga-Sipalay City, Negros Occidental. Naku, Jessa, thank you ha. Kinorek ni Jessa Tan. Ay, Sherwin, makinig ka ha. Ang Ilocano pala ng precursor ay panggurian. Pangrugian. Ayan. Pagrugian. Ayan. Yun daw ho kasing pungan, ang ibig sabihin daw po niyan sa Ilocano ay pillow o unan. Ayun. Pagrugian. Sabi po ng isang Ilocana. Maganda umaga, Pilipinas! 15 senador lumagsa sa isang resolusyon para kontinuhin ang panghimasok ng Chinese Embassy sa internal affairs ng bansa. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Tumindig ang 15 senador at lumagda sa isang resolution upang iparating ang kanilang pagkondina sa ginagawang panghimasok ng mga opisyal ng Chinese Embassy sa mga internal affairs ng bansa. Ito ay kasunod ng pag-question nila sa mga pahayag ng ating mga mambabatas at iba pang opisyal ng pamahalaan hinggil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng Philippine Senate Resolution 256 na nindigan ng mga senador na karapatan ng ating mga opisyal na magsalita at ginagampanan lamang nilang kanilang tungkulin, idineklarang labag sa Charter ng United Nations at Vienna Convention on Diplomatic Relations ang ginagawa ng Chinese Embassy. Ang iginigit na karapatan para sa soberenya ng mga opisyal ng ating pamahalaan ay hindi paghahamon, kundi kinikilalang karapatan sa international law. Nagpasalamat si Senator Francis Kiko Pangilinan sa mga kasamaang senador na sumuporta sa resolution sa pangunguna ni Senate President Vicente Tito Soto III. Walang ibang gawin laban sa isang bully gaya ng China, kundi ang magkaisang tumindi at harapin. Narito si Senador Kiko Pangilinan. Now is the time for the country, the executive, the legislative branches of government to unite behind what I believe to be the bullying of a power, a superpower. And I believe the only way to deal with the bully is to stand up to it. And we thank our colleagues in the Senate for responding
and asserting our sovereignty. Kasama nilang lumagda ni Soto sa resolution sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Majority Leader Mig Subiri, Senador Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Risa Hontiveros, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, JB Hercito, Bam Aquino, Lito Lapid, Mark Villar, Camille Villar at Senador Jingo Estrada mula sa Minoria. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, kumusta na yung mga nagagandahang mga estudyante ng Dumaguete City? Ay, magandang umaga ho sa mga taga Dumaguete. Baka may mga lakad ho kayong importante, may magbaon kayo ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sport pa. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Bilis manghuli ni Sherwin. Sherwin, sino nahuli mo? Ako, Kuya Angel, dito sa Barangay Kupang sa Antipolo, hindi gano'ng kalamig. Oo, ang taas-taas ito ha. Ganon? Pero hindi gano'ng kalamig. Ba't hindi malamig dito sa inyo? Opo, bali okay naman po dito. Medyo malamig rin po pag tuwing gabi po. Gabi. Sa gabi. Pag itong umaga, medyo hindi na lumalamig. Malamig rin naman po. Malamig pa rin. Pero ba't hindi ako nilalamig? Ewan ko. Siguro dahil sa... Si Kuya hindi talaga nilalamig. May bimpo pa sa likod. Dalawang araw. Dalawang araw na kasi kung walang ligo. Hindi ako nilalamig. Pero Kuya, ito malakas ang naka-tune in sa kanyang cellphone ng DZRH. Pangalan niyo po? Jerome Centillas po. Si Kuya Jerome. Yan, palagi ka naka-tune in sa DZRH. Opo. Sino paborito mong announcer pag umaga? Angelo Palmones po. Kuya Angel Palmones. Dahil paborito mo si Angelo Palmones, ito meron ka 1,000 pesos. Salamat po. Maraming salamat po sa DCRH. At kapag nakuha mo po yung ating word of the day, meron ka pang dagdag na DZRH mini component. Precursor po. Precursor. Tama ba, Kuya Angel? Precursor, oo. Sa Ilocano? Nawala. Kasi yung pong sabi mo, unan daw yun, pilo. At ang Ilocano ng precursor ay panggurian. Ayun, panggurian. Dapat. Maganda talaga tong segment na to kasi natututo tayo pare-pareho. Oo. Yan, diba? Correct tayo pag kamali. Oo, tama. Yung mga nandiyan sa Ilocos na nakikinig, yun, binibigyan tayo ng correction. Yan. Dahil nakuha mo yung ating word of the day, ito meron kang DZRH mini component at syempre meron kang DZRH Noche Buena, Medianoche. Yan, Medianoche na para sa Chinese New Year, Medianoche basket at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya naman napakaraming labahan, ubos yan. Salamat po and God bless sa DCRH, Angelo Palmones and Anthony Taberna. Salamat po. Yan, po. Ingat po. Ingat, Kuya. Magkasing cute yan. Tsaka tingnan mo. Alam mo, hindi talaga nilalamig si Kuya dahil naiinitan. May bimpo pa nga sa likod. Yan. Saan ka pupunta? Bumabay po ng tricycle po dito sa Peña Francia. FM Toda po, shout out po sa lahat.
Ayan. Okay. Sige. Ingat. Ayan, ako sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH, Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Battle Faro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Ay, mali sa mga taga Edmonton, si Romeo, nakatutok pa rin ho sa mga oras na ito. At sa mga suki din natin dyan po sa Palar, Palar, Taguig City. Yan, mga ano yan lugar ho ng dating BGC, dating part ng Port Bonifacio, di ba? Palar Village. Magandang umaga, Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Good morning, Ma'am Dana Sandoval. Number Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kamu na mamigay muna tayo ng pera. 24 na makalipas sa ang alas 5 na umaga. Mahiwagang tunog. Ayan Sabi ni Tunog Master Mabel Aribe, yung isang hinahanap natin dyan ay nagmula sa Japan. Unang ginamit ito para sa mga tsaa o sa tea. Pero pwede din pong gamitin sa mga candle. Maliit pero kadalasan ginagamit po siya sa dekorasyon. Yan So, anong bagay na ginagamit natin sa tsaa? Tea. Yan. Pagka single daw kasi, tea. Ang tawag nila dyan. Can I order tea? Yan. Kami asawa na, pengin tsaa. Yan. Hindi ko naman nakaintindihan. Bakit nakaiba nun? Tapos yung pangalawang item, siyempre, magkaugnayan nun. Ginagamitan ang prinsipyong thermodynamics. Lupit. Lalim ho ng mga clue. Sige, ito na. Asa na? May wagang tunog natin. Ginamitan ng thermodynamics. Nagmula daw yan sa German culture. Anyway, yan po ang ating may huwagang tunog. Di ko rin magets. Lalim pahirapan talaga, no? 2,000 ang naghihintay ng premyo sa may huwagang tunog. Ang yung mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagdetext. Empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Ayan, At para ho sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, wag na ho magpasalubong ng imported na tsokolate dahil meron po tayong tangerine chocolate. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon na nagpo-produce na ho sila na dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants na pwede ho ninyong i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya kung kayo ho nagbabalak ng pamigay ng pangregalo sa Valentine's Day, mag-text na sa 0919-095-5935. Ulitin natin 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bili natin ng mga produkto ng mga manggagawang Pinoy, ng mga magsasaka, ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo sa Bonifacio Market. Nandun si Edwin Duque. Nako, tumaas daw po ang presyo ng manok. Pero ang karne bumaba. Ayan. Anyway, alamin natin mula kay Edwin Duque. Edwin, kumusta ang presyohan dyan? May buntag, Kuya Angel. Dito sa Bonifacio Market sa Caloocan, maraming bumaba ang presyo, mga etsa gulay. Pero itong presyo ng karne, Kuya Angel, halos 20 pesos yung ibinaba mula sa dating 300.
280 yung presyo ng karne, ng baboy. Pero itong presyo ng manok ko Angel, ito naman yung tumaas dahil nakaraan yung market natin nasa 200, naging 210 at tumaas pa ito ng hanggang 220 pesos ang presyo ng karne ng manok. Yung nabibiling na pakpak ngayon ay 210 din. Yung Adidas dating 160. Ito yung Kalaykay 170 ngayong umaga. Ang sabi ng vendor ay dahil siguro doon sa nung Pasko, halos napakaraming bumibili at medyo kumapos supply. Pero sumagana naman ang supply ng baboy kaya mas bumaba ang presyo ng karne ng baboy. Yung pataunahan ngayon, 300 o 200. Yung 280 ang pataunahan. Ang ulihan ay 300 pesos. Ang liempo, bumaba na hanggang 330. Mula sa dating 380. Pero ang presyo ng kambing at baka, walang paggalaw, nasa 500 at 460 naman yung baka. Sa presyo naman ng stock Angel, kahapon itong bangus tagupan, nabibili lamang ang 220. Ngayon, panibagong 20 pesos yung itinaas, 240 na naman. At yung, pero itong presyo ng bangus galing ng Bulacan, Pampanga, nabibili mo ng 160 hanggang 180 pesos. Ang tilapia, galing ng Batangas, ito yung magandang klaseng plapla. 140, pero itong galing ng Bulacan, medyo mababa konti, nasa 90 hanggang 120 pesos. Ang presyo ng galunggong, 280, yellowfin 300, yung pusit na kalawang, 180, ang pusit lumot, 160, at ang pangkalamares, 280 bawat kilo. Yung serms, wala 180 hanggang 480 pesos. Yung pinakamagandang klase, yung malalaking size, 520. Yung bisog tunay, 260, lapu-lapo, ito yung 200 o 340, ang salay-salay ay 280. So mapapansin natin, may mga pagtaas, may mga pagbaba sa presyo ng isda. Ang palaya naman, tumaas na naman ng 160, wala sa dating 140, ang kalabasa, 60 pesos sa kamatis. Yung kamatis na 200, naging 180, naging 160. Abay ngayong umaga, 50 pesos ang kamatis, yung sariling tanim natin. Pero yung mga imported, ito maganda-ganda yung pinakamalaki, merong 80 pesos. Ang labanos, bumaba na sa 80 pesos. Ang talong, 100 pesos, bumaba ng 20 pesos. Ang luya, 160. Sibuyas, ito nga sariling tanim natin ay 180, pag imported, 100 pesos. Ang bawang, itong sayote, 40 pesos, bumaba naman ng 20 pesos. Ang repolyo, bumaba rin ng halos 40. From 120, 80 pesos ngayong umaga. Carrots, from 90, 80 pesos ngayong umaga. Siling labuyo, Wigel, from 400, naging 300. Ang siling panigang, ito, naging 400, naging 515. Ito nga nakaraan, ngayong umaga, tumasuli ng 10, 60 pesos. Siling bako pa, mula sa dating 300, 200 pesos. Halos 100 ang ibinaba. At Pidentolio, 60 pesos. Tagalog, 60 pesos. Patatas, from 200, 100 pesos ngayong umaga. Ang kalamansi, ang bagyong tumas na naman, umabot na naman ng 180 from 140 pesos. Ang sitaw ko Angel, ang tumaas, naging 180 na to, naging 160. Ngayong umaga, pumalo na naman ng 200 pesos. Yung broccoli, 250. Bensay, bumaba from 600, 200 pesos ngayong umaga. Celery, para 150, 120 ngayong umaga. Walang paggalaw sa mga prutas. Ang bigas, nag-umpisa sa 35. Susundan ng 40, 60. Ang pinakamataas na klase ay 80 pesos. Ang malagkit, 58, 80 pesos at 100 pesos bawat kilo. Yan, Kuya Jay, ating price monitoring report. Wala pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. RS23 at ituki nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Edwin, magkano labong? Magkano labong dyan? Edwin. Ay, wala na si Edwin. Oo. Edwin. Labong. Labong. Pero 60. Ha? 60. Meron 80. 80 ang kilo o ang tumbok? Kilo. Sige, thank you. Okay. Mahal naman yata, 80 pesos ang tumbok? Ang kilo? Kilo Yung tumbok? kilo, isang plato ito eh. Okay, ang plato yan. Tumpok, parang tumpok. Ayan.
Sige. Thank you Edwin. Maraming salamat. Si Edwin Duque mula po sa Bonifacio Market sa Caloocan. Ba't ko naitanong ang labong? Itinuturing po na isa sa most promising superfood sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ang labong o yung pong usbong ng kawayan. Dahil ito sa taglay na sustansya at benepisyo sa kalusugan ng labong. Ganun katindi ang labong Ayon sa Science Daily, ang usbong ng kawayan o yung pong bamboo shoots ay mayaman sa fiber, protina, vitamins at minerals. Bukod pa rito, mayaman din ang labong sa anti-inflammatory properties, antioxidants at probiotics. Dahil dito mainam na isama sa diet ng mga taong nais magbawas ng timbang at healthy lifestyle ang labong. Naku, sarap niyan. Labong na na lumpiang labong, naku, sarap niyan. O kaya adobo, sarap niyan. Tsaka alam ho ba ninyo na kinakailangan talagang i-harvest ang labong para manatiling masigla yung bamboo grove. Ganun ho. Kaya dapat magtanim ho tayo kaya nga sa araw-araw, paalala natin, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Alam niyo bang meron na ring bamboo flower? Maganda umaga, Pilipinas! 34 makalipas sa 5. Ang oras na yan. Pilipinas! 41 na makalipas sa 5 ng umaga. Magandang umaga kay Mayor Sandy Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Mayor Joseph Ranyola, may buntag ni mo, sir. May buntag sa mga taga-Budjul at mga taga-Buhol, sa mga taga-Tagbilaran City. Good morning. Justice Energito ng Sandigan Bayan, magandang umaga po. At saka kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Siyempre, huwag natin kalimutan si Justice Alex Gismondo ng Korte Suprema, si Justice Maidas Marquez, si Justice Raul Villanueva, Ma'am Sally, yung mama po ni Justice Raul Villanueva na nakatutok din ho sa atin sa tuwi-tuwi na. Ingat po kayo, Mama Sally, ingat po lagi. At Ambassador Harry Amping, ingat din po kayo, At paalala ho natin sa mga sumasakit na kasukasuan, nananakit na bang yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Dala ho yan ang ating pagtanda. Yan pinakikilala po ang Ultraplex, isang health drink mula po sa namikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, at glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang buwiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex po hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Balik na sa normal ang schedule ng Pangulong Bongbong Marcos matapos na magkasakit at ma-diagnose na meron tinatawag na diverticulitis. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, nakakipagpulong na ang Pangulo sa Economic at Development Council at fake news ang balitang ito'y uoperahan. Sa ngayon po, yan po ang schedule niya at siya naman po ay naka-attend. So masasabi po natin na back to normal po. So wala na po siyang iniinda? Hindi ko po masasabi. Personal niya po nararamdaman kung sumasakit ang kanyang tiyan. But sa ngayon po ay wala po siya iniinda. Matatandaang na-confine nga sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City ang Pangulong BBM matapos makaranas ng discomfort noong January 22. Tinawag na Malacanang na fake news nga ang balitang operahan ng Pangulong Bongbong Marcos dahil sa diverticulitis. Ayon sa Attorney Claire Castro, maayos ang kalagayan ng Pangulo at patuloy na ginagampanan ang matungkulin bilang bilang punong ehekutibo. Matatandang naisugod nga po sa ospital ang Pangulo noong nakaraang linggo matapos makaranas ng discomfort. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. At yun po, at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon at kung ano man mapag-uusapan, maaari kong maibigay bukas. Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Nasa meeting ang Pangulo. Check nyo na lang ano ba tinatawag na diverticulitis.
diverticulitis. Actually, pinag-usapan nila Doc Ruby Cristobal at saka ni Brian Posadas, yung diverticulitis. May kinalaman sa pupo yan. Ay, teka mo, mag-uusapan na tayo. At ang pag-uusapan natin, pupo. May kinalaman ho sa intestine, ano ha? Inaprobahan din ng Pangulong Bongbong Marcos ang kauna-unahang National Digital Connectivity Plan ng bansa. Ayon sa DICT, ang NDCP, ang unang komprehensibo at pambansang network ng Pilipinas para sa digital connectivity na naglalayong paigtingin ang mga inisyatiba ng bansa para sa mas mabilis at mas abot kayang internet service ng mga Pilipino. Isa lamang ito sa mga hakbang ng gobyerno upang makamit ang digitally connected Philippines, kung saan walang komunidad ang mapag-iwanan sa digital transition ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, mas kumpiyansa ang pamahalaan na kaya nang makipagsabay ng bansa sa Asian neighbors natin na matagal nang gumagamit ng kaparehong sistema. Ayan, Yan nga lang, kadalasan sa mga probinsya. Bigyan natin ng pagkakataon. Malay natin talagang mag-improve. Maganda umaga, Pilipinas! Balik sesyon ng Senado nitong Lunes sa ilalim ng 20th Congress matapos ang holiday break. Meron na nanatiling absent si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, wala pa rin siyang natatanggap na formal at personal na komunikasyon mula kay Senator Bato. Pero ang pinagtataka ni Soto, sumasahod, nakakapirma si Senator Bato sa Minority Report kaugnay ng kontrobersiya sa flood control kahit hindi ito nagpapakita. Matatandaang nung nakalipas na linggo, binasag naman ni De La Rosa ang pananahimik matapos maglabas ng mensahe sa kanyang social media na kaugnay ng kanyang pagdiriwang ng 64th birthday. Iginit ng senador na buhay pa siya, maayos ang kondisyon at hinihintay umano niya na manaig ang tunay na hustisya. Pero payo naman ni Soto sa kanya, kung hindi rin lang naman papasok sa trabaho, huwag na munang tatanggap ng sahod ang senador. Maganda umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 5 na umaga. Angelo Palmones, maganda umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang bago po mag-aces na umaga, nanindigan ng International Criminal Court o ICC kayang humarap sa pre-trial proceedings at sa simula ng confirmation of charges ang dating Pangulong Digong Duterte sa February 23. Ito'y matapos ibasura ng ICC ang hirit ng depensa na itigil ang proceedings dahil hindi umano medically fit si Duterte na humarap sa korte kaugnay ng kasong crimes against humanity na isinampa laban sa kanya. Matatandaang nagtalaga ang chamber ng 3 independent medical expert upang sumuri sa kalusugan ng dating Pangulo. Isinumit ang report nito sa ICC noong December 5, 2025. Department of Energy hindi nakikitang magpapatuloy ang oil price hikes. Ang balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Kinalma ng Department of Energy ang ating mga kababayan na yung sisipa na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sabi sa DZRH na Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, hindi niya nakikita magpapatuloy pa ang oil price hike. Bagamat malamig kasi anya ang panahon ngayon, mayor niya naman ang demand sa petrolyo ang nagmumula sa sektor ng transportasyon. Nasa 6 na po hanggang 70% anya ng petroleum products sa bansa ay kinukonsumo ng transport sector at hindi bilang heating fuel. Ngayong Martes ang ikatlong sunod na linggo na may pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Tataas ng 40 sentimo ang kada litro ng gasolina, 80 sentimo sa kada litro ng kerosene, habang piso at 40 sentimo sa kada litro ng diesel. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Giselle, pakisabi naman sa sa DOE. Totoo naman natitigil, di ba? Natitigil naman. Pagkatapos mag-increase ng 4 na linggo, biglang matitigil, magre-reduce naman ng mga konting barya. Following week, taas na naman.
Ay, hindi nga naman nagtutuloy-tuloy. Oo. Kahit naman sa bolang kristal, tingnan natin. Talagang yun ang makikita mo, hindi magtutuloy-tuloy. May konting break. Salamat, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Ito matindi to, ha? 5 taong gulang na bata, hinalay ng kanyang sariling tatay. Ay, sus, may ginawa. Ano kayong utak meron to? Ano, ha? Detalye na balita mula kay Jel Parosa, RH52. Jel, good morning. Kuya Angel, huli sa manhunt ng Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang isang lalaking nanggahasa umano ng sariling anak na batang babae sa bayan ng Quezon, Bukidnon. Kinilalang 39 anyos na suspect si alias Edu. At number 9 sa mga most wanted lang na probinsya ng Bukidnon dahil sa qualified rape of minor and sexual assault. Sa report na tinanggap ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico na bakit na nangyari ang sinasabing pang-alay sa loob mismo ng sariling tahanan ng suspect at kanyang anak. Ay 5 taong gulang pa lamang itong Oktubre. Kilarin mismo ng biktimang batang babae ang nag-report sa pulisya ng insidente habang lumabas sa mga warrant of arrest mula sa korte sa itong Enero lamang. Tiniyak ng CIDG ang commitment itong may silbihang hustisya. Patunay nga ng pagkaras sa suspect. Lalo na para sa biktima ng pang-abuso hindi lamang sa minor, kundi isa rin kaso ng incest rape. Ako naman si Adniel Parrosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat din. May tama sa utak yan. 5 years old. Di ba? Sarili pa niyang anak. Dalawa lang yun. Kung hindi may tama sa utak, adik yung lintik na yan. And NACC nagbabalalaban naman sa pagbibenta o kaya illegal na pag-aampon ng bata. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal, good morning. Bal. Nagluloko na yung linya natin. Bal? Kasi gumaganda ng ating linya ng komunikasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Improving na tayo. Baka lang pangit na yung location ni Bal. Okay naman. Nag-i-improve na nga bumibilis na nga sa ibang bansa ang pinag-uusapan ay sa ibang bansa ay petabits per second, ha? Jerry ba, ha? Alam ko yung iPhone 19 mo ibang bilis, petabits. Pero pagka ginamit mo yan sa Japan, talagang mabilis. Pero pag dito sa Pilipinas, pugak. Balikan natin si Bal Gonzales, RH5. Bal. Kuya Angel, tinitiyak ng National Authority for Child Care o NACC na walang makaliligtas sa pananagutan ng hustisya para sa nagbebenta ng mga walang muwang na biktima. Itong ngayon ng NACC. Kasunod ng pagkakahuli sa isang 17 anyos na nanay na nahuling nagbebenta ng isang buwang gulang na anak sa Quezon City. Ayon kay NACC Executive Director Undersecretary Janela Estrada, hindi kalakal at lalong hindi ibinebenta ang isang bata. Karapatan ng bawat bata aniyang mabuhay ng ligtas at mahalin. Responsibilidad aniya ng mga nakatatanda na sila'y igalang at protektahan at hindi kailanman solusyon sa kahirapan ng pagbebenta ng anak. Inihikayat ng NACC ang publiko na i-report agad ang anumang impormasyon o hinala tungkol sa online baby selling o illegal na pag-aampon sa NACC sa pulisya. Sa ilalim ng Republic Act 11642 o ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, ang dating inakabot ng 7 taon na proseso ng pag-aampon ay pinadali na ng 6 hanggang 9 na buwan na lamang. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Kita nyo, very clear yung report ni Bal, ha? Para -1. Sinabi ng hindi si Bal ho problema nun. Yung signal ho may problema. Itinalagaan si Senator Risa Ontiveros bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Kasunod dito ng anunsyo ni Senator Panfilo Lacson na bibitiwan na niya ang chairmanship ng nasabing komite. Dinominate naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri si Ontiveros bilang kapalit ni Lacson na kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee. Partikular na hahawakan ng komite ni Ontiveros ang panukala laban naman sa mga political dynasty. Samantala, nahalal bilang bahagi naman ng Committee on Ethics and Privileges sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa at Senator Joel Villanueva.
Mga tutulong ang pagkakaroon ng prison facility sa lahat ng rehiyon sa bansa para sa mas epektibong correction system ng Pilipinas. Ayon kay Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr., ang Sablayan Prison and Penal Farm sa Region 4B ang nagsisilbing super maximum facility para naman sa Luzon. Kaya iginiit ni Katapang na wala pang super maximum facility para sa Visayas at Mindanao. Mahalaga rin na niyang mapatayuan ng regional facilities ang CAR, Region 1, 2, 3, 4A, 5, 6, 7, Negros Island Region 10, 12, 13 at maging Ambarm. Pagbibigay din ng Director General ng Bureau of Corrections. Mahalaga ang pagkakaroon ng regional prisons facilities bukod pa sa hiwalay na pasilidad para sa mga suspect sa heinous crime sa Luzon, Visayas at Mindanao alinsunod sa itinatagda ng Republic Act 10575 at Republic Act 11928. Mga ipinasambatas na wala namang sapat na pondo. Okay naman talaga, dapat naman talaga ganun eh. May mga regional offices, lalo na ngayon, ang dami ng mga nakatagdang ipakukulong dahil sa mga flood control scandal. Magandang umaga, Pilipinas! Paano po, papaalam na ho tayo. Susunod ang 2x2 sa ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Morgan Freeman. Ang sabi niya, maybe if we underpaid politicians and overpaid teachers, there would be smarter people and less stupid laws. Well said, Morgan Freeman. 2x2, susunod na ACES na umaga. Magandang umaga, Pilipinas!